May parang langis, kaya pumutok siya. Oo, pumutok sa mga... Anong ginawa ng kumpanya? Wala po, binigyan naman po ako ng amoxicillin sa kamit namin. Parang ang nakikita ko dito, tinatrato na parang robot. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Kayo ay lumapit dahil ikaw ay tinanggal sa trabaho. Tama po ba? Opo. Ano po sir yung dahilan? Nagreklamo po ako sa trabaho namin na linggo po, kinakatasan po kami. So, sa linggo, kinakaltasan ka? Oo, ng 300 po. Yeah. Ano bang araw dapat yung day off mo pagdating sa isang linggo? Martes po liop ko eh. Martes day off mo. Oo, Martes. Nagde-day off ka pa ba ng Martes? Hindi na po. Pinapasok mo yung Oo, Martes? pinapasok po yung Martes. Mhm. Tapos ngayon, yung linggo na lang, hindi mo pinapasok? Opo. Mhm. Kaso minsan pinipilit po kami pumasok. Pag hindi kami pumapasok, kaltas 300. Tapos pag Lunes naman, na regular na araw, kaltas pa rin 200 pag hindi kami nakakapasok. Kaltas 200. So, kada hindi pasok, wala man lang yung absent muna or yung mga late, ganyan, walang mga pinagbibigyan. Wala po. Bagkus, kaltas ka agad. Kaltas agad po yan. Okay. Aside naman doon, sir, meron ka pa bang ibang reklamo? May nakikita kasi akong parang sunog dito sa Ito po sir, nakwante sir, nasabugan po to sa trabaho. paano Yung nasabugan? pagsalong po namin sir, may kasamang langis Pagsalang mo ng bakal. bakal. Opo, kasama po ng langis. Kasi may parang langis, kaya parang pumutok siya. Oo, pumutok sa mabog. Tapos natalsikan ka. Opo. Anong ginawa ng kumpanya? Wala po, binigyan naman po ako ng amoxicillin sa kamit namin. Yun lang. Opo. Hindi ka man lang pina-ospital, pinagamot? Hindi po. Hindi ka ba pumunta sa ospital ng sarili mo? Hindi po kasi nung tenong po, di na po nakakapasok nun eh. Kaya walang-wala po talaga ako. Kailan to nangyari? Yung March po nang nangyari to. March nangyari 13. ang aksidente. Ano Opo. naging assistance ng kumpanya? Wala lang po, pinatawag lang po ako doon. Tapos sa kumpanya na binigyan ako ng gamot. Tapos yung isang linggo po na binayaran po sa akin yung isang linggo ko. Eh samantala po na 3 linggo po ako nakatambay sa bahay. So yung isang linggo, binayaran nila. Yung 2 linggo, hindi nila binayaran. Hindi po binayaran nila. Tapos wala man lang kahit anong medical assistance. Wala po. So, ano pa ba yung ibinigay sa'yo? Meron daw atang binigay sa'yo na parang pauna. Yung binigay po sa akin, akala ko kasi, yun, tulong na po sa akin yun. Magkano akala mong tulong sa kanila? 1,000 po binigay sa akin. Kaya pala, pag bigay sa akin ng sahod ko, bawas pala yun, bali pala yun. 1,000 ibinigay sa'yo. Opo. Pagkatapos, pagkabigay sa'yo ng 1,000, akala mo tulong nila sa'yo dahil dun sa nangyari sa'yo yung aksidente, pero kaltas pala. Kaltas pala yun sa akin. So ngayon naman, sinubukan namang hingian ng panig ang MK or Mackay Industrial Corporation tungkol sa inilapit ni Upresemo. Nakausap ng bitag ang HR ng kumpanya na si Marivic. Ayon sa kanya, inilapit at itinaas na raw niya ang reklamo ni Upresemo sa management. Naghihintay na lang daw siya ng feedback mula sa management para maibigay sa bitag. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin silang binibigay na pahayag o panig sa bitag. Well, siguro masasabi ko na lang dito sa mismong kumpanya na ito. Unang-una, dapat may proseso bago tayo magkaltas. Pangalawa, kung meron sinapit ang ating trabahador in said work, dapat meron yung kahit anong compensation dahil na-disgrasya siya sa trabaho eh. Hindi yung 1K tapos gagawin niyo pa cash advance dun sa tao, babawasan niyo pa. Parang ang nakikita ko dito, hayok na hayok kayo sa kaltas, no? Parang isa to sa mga kumpanya na nakita ko na kada kibot, kada mali, kaltas. Bakit? Para makamura kayo? Nakausap naman ng bitag ang opisina ng BPLO Valenzuela. Ayon sa kanila, may permit at registered daw sa kanilang opisina ang Mackay Industrial Corporation. Handa rin naman daw silang i-assist ang complainant kung sakaling pumunta ito sa kanilang opisina. Well, so ano pong patakaran natin sir dapat sa kaltas? Kada kibot, kada mali, pwede ba kaltasan ka agad? May mga ganon? No. Actually, hindi siya po pwedeng kaltasan nang wala siyang consent, no? Unauthorized yan, no? And without legal basis, no? Illegal deduction yan under Article 113 ng ating Labor Code, no? Okay. Even if there is a company policy that runs in contrary to our existing law, that policy of deduction as a penalty should be abrogated. Hindi yan dapat i-implement ng company. Bawal po yan. Well, based on the statements, allegations ng ating complainant, we will I will immediately recommend the conduct of inspection for that company. Okay. Second, dun sa kanyang nangyari sa kanya, no? Nalulungkot din ako kasi bakit ganyan ang situation? Meron tayong existing
Republic Act 11058 at under Department Order 252-25. Dapat meron silang proper occupational safety and health program. May safety health committee sila. Lalo na yung kanilang nature of business is very hazardous. Hazardous yung high risk yung kanilang operation. Bakit, why is it that way, no? I think the safety officer should answer for that. If they don't have, they are subject to administrative fine. Yes. Titingnan po natin lahat yung nangyari na yan. No? Even yung advance payment pala, yung kanilang ibinibigay. Yes. So, kinakaltas din sa sahod. Yes. That is not allowed under the existing law and our existing implementing rules and regulations. Kasi sir, yung kinababahala lang namin dito, no, pagdating sa kada mali, kada kibot, kaltas ka agad. Pero pagdating dun sa aksidente sa trabaho, nasabugan dahil may halong langis ang kanilang ginagawang parang bakal, natamaan si sir, nasunugan ng balat, ang ginawa lang ng kumpanya ay pina-advance pa siya ng 1K at babayaran niya pa yung 1K na yun imbis na tulungan. So nakakita niyo sir yung kalupitan ng kumpanya? Parang Yeah. kada kibot, kaltas, pero pagka may kinakailangan ng tulong, sige, ito lang muna, cash advance muna. Ha. Tapos may binabanggit pang binigyan ng mefenamic at amoxicillin. Para nangyari, binigyan ng pain reliever imbis na talagang gagamutin yung sakit niya na nakuha niya dahil doon sa trabaho. So I don't really see the humanity dito sir na kung saan ay tinatrato nila bilang mga tao. Parang tinatrato na parang robot. Kunwari mga robot nasaktan, lagyan na lang ng ganito para hindi lang masunog pa. Parang ganun lang sir yung dating. Ano bang nakikita nating dole dyan? Kapag ganyan ang situation, we will check into it, no? Magkakaroon ng investigation yan. In fact, ang employer ay may responsibility to report, no? Kung may mga work accident, illness report Yes. na dapat i-require sa kanila, no? Tulad yan, nangyari yan. At titingnan natin kung may report sila. Yes. Even the employees have the right to report that, no? Okay. Even the employees have the right to refuse, no? Unsafe work. Kasi kung ganyan ang sitwasyon, pwede siyang dumulog sa amin dito sa Dole. Okay. Kaya I would encourage nga si Kurt to please visit us or if you can assist him, no? Para at least matulungan natin talaga, mapatawag natin yung kumpanya na yan. Yes. Aside from the fact na magpapakonduct talaga ako ng inspection dyan because we value life. No? We will never tolerate that. No? Agree. Under the leadership of our secretary right now. So with that said, sir, appreciate namin yung naging statement nyo na ngayon and nakikita naman namin yung passion and yung talagang gusto niya masolbahan yung problema ni sir at mismo puntahan yung kumpanya para i-check. So, with that said, sir, kami nagpapasalamat also as well and we'll assist itong complainant para papuntahin sa inyong tanggapan, sir. Opo, salamat po, Sir Carl. Sana matulungan natin yung worker natin. Alright. Thank you so much, sir. So, ang sabi, tutulungan ka, mag-i-inspection, lahat titignan. Kasi mukhang malaking problema ata itong mismong company. Hindi ko maintindihan kung paano sila magpatakbo ng kumpanya na parang tingin ata sa'yo, robot. O ito, may panami ka muna. Ito, inumin mo na. Sakit lang yan. Sakit lang. Malayo sa bituka. Parang ganun ba ang sabi? Anong sabi sa'yo nung binigay sa'yo yung gamot? Yun lang po, sabi sa akin, inumin ko roto para hindi lumala. Tapos yung hindi pa gaano magaling sir, pinapapasok agad ako. Sabi ko naman sa kanila, hindi pa po magaling to. Wala bang parang medic or safety officer ang nagsuri sa'yo nung time na na-aksidente ka? Wala po. Sila lang po. So, paano malalaman kung ikaw ay fit to work na? Oo, sa kanila. So, walang nagsusuri talaga na eksperto sa inyo? Walang Wala kahit sinong titingin or kahit man med-cert, hinihingi, walang ganun? Wala. With that said, sir, talagang mukhang tansya-tansyahan lang tayo dito. Parang mekaniko na walang alam sa kotse. Parang nilalagyan lang langis. Tapos, okay na yan. Parang ganun na lang ang dating sa akin eh. With that said, sir, ako nagpapasalamat na lumapit kayo dito sa amin. Inaasa din tayo na kikilos kaagad ng Dole. Okay, sir? Salamat po sir. Alright. Maraming salamat din sa inyo. Pambansang